Sa reyong Indo-Pacific, unti-unting tumitindi ang tensyong militar at sa gitna nito malinaw ang isang realidad. Ang agresyon ng China ay umabot na sa antas ng hindi maaaring ipagsawalang bahala. Noong 2024, mahigit 3,600 beses na pumasok ang mga eroplanong militar ng China sa Air Defense Identification Zone o ADIZ ng Taiwan. Ibig sabihin, mahigit 10 paglabag araw-araw na walang patid. At pagpasok ng 2025, hindi humupa ang presyon, lalo pa itong lumala. Sa unang 2 buwan ng taong 2025, umabot na sa mahigit 12 paglabag kada araw ang naitala. Ngunit hindi lamang ito labanan ng mga numero. Tahimik ngunit mapanganib ang mga gray zone tactics ng China. Mula 2023, ilang kable sa ilalim ng dagat ang mismong lifeline ng komunikasyon ng Taiwan sa mundo ang misteryosong naputol. Kasabay nito, ang mga barko ng China Coast Guard ay regular din na pumapasok sa teritorial na karagatan ng Taiwan. Sa ilalim ng tinatawag na Beijing na mga operasyon, law enforcement, ang mensahe ng China ay malinaw at walang paligoy-ligoy. Ang oras ng Taiwan ay nauubos na. Dahil dito nagsimula ang Taiwan sa isang napakalaking hakbang, isang radikal na muling paghubog ng kanilang kakayahang militar. Hindi lamang para lumaban kundi para pigilan ang digmaan bago pa man ito magsimula. Ang kabuang halaga ng planong ito ay humigit kumulang sa 40 bilyong dolyar. At noong Nobyembre 2025, inanunsyo na ni Pangulong Lai Ching-te ang pagsapit ng 2027, makakamit ng Taiwan ang isang mataas na antas ng kahandaang pagdigma. Suportado ito ng isang espesyal na budget sa depensa na tinatayang 40 bilyon at ng pangakong itaas ang gastusin sa depensa sa 5% ng GDP pagsapit ng 2013 na kung saan mahigit doble sa kasalukuyang antas. Ngunit hindi ito simpleng pagbili ng armas. Ang puntasyon ng estratehiya ng Taiwan ay tinatawag na porcupine strategy. Tulad ng isang porcupine, layunin ng Taiwan na maging napakasakit at mapanganib sa kupin upang ang sinumang susubok ay magdadalawang isip pa lamang. Ang karagdagang budget sa depensa ay planong gastusin sa loob ng 8 taon mula 2026 hanggang 2033 at tutuon sa 3 kritikal na larangan: mga missile, mga drone at artificial intelligence. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nasa mga sandata kundi sa paraan ng paggamit ng mga ito. Sa mas malalim na kooperasyon sa Estados Unidos at sa pagbuo ng isang makabagong air defense system, ay binabago ng Taiwan ang mismong anyo ng modernong depensa. Sa sentro ng bagong estratehiyang ito matatagpuan ang T-Dome, isang multi-layered air defense network na tila hinango sa science fiction ngunit ganap na umiiral. Unang ipinakilala ito sa National Day speech ng Taiwan noong Oktubre 2025. Pinagsama-sama ng T-Dome ang advanced sensor, AI-driven na pagdedesisyon at mga sistemang panangga na kayang tumukoy at sumira ng mga banta sa loob lamang ng ilang segundo. Bakit mahalaga ang bilis? Ayon kay Su Chu-yun, Director Defense Strategy and Resources ng National Defense and Security Research Institute ng Taiwan, simple ang dahilan. Napakaikli ng oras ng Taiwan upang tumugon sa isang biglaang unang atake. Sa isang digmaan kung saan ang unang linggo, minuto ay maaaring magtakda ng kapalaran ng isang bansa. Ang bilis at kahandaan ay hindi na opsyon. Ito ay isang pangangailangan para sa pananatili. Napakaliit ng distansya sa pagitan ng mainland China at ng isla ng Taiwan. Sa pinakamakitid na bahagi nito, ang Taiwan Strait ay may lapad na 80 milya lamang. Dahil dito, kung gagamit ang China ng mga ballistic missile na ilulunsad mula sa lupa, ay wala pang 10 minuto ang magiging babala para sa Taiwan. Sa loob ng panahong iyon, kailangan magsagawa ng sabay-sabay na hakbang, magpalipad ng mga fighter jet, magbigay babala sa mga sibilyan at i-activate ang mga sistemang panangga. Sa praktikal na pananaw, halos wala itong oras, ngunit mas lumalala pa ang sitwasyon dahil nagbago na ang kakayahan ng China. Ang mga missile na ilulunsad mula sa mga barkong pandigma ng China ay maaaring tumama sa Taiwan sa loob lamang ng 3 minuto. Halos sapat lamang iyon upang tumugon ang alarma, ngunit hindi para maglungsad ng isang epektibong depensa.
Kasabay nito, ang hukbong dagat ng China ay naging pinakamalaki sa buong mundo na may mahigit 750 barkong pangdigma, kabilang ang auxiliary at support vessels. Nakatuon ang modernisasyon nito sa mga multi-role destroyer, cruiser aircraft carrier at amphibious assault ships, mga sasakyang idinisenyo mismo para sa senaryong ito. Sa kasalukuyan, may 3 operational aircraft carrier o PLA Navy at may ika-4 na kasalukuyang ginagawa pa. Kaya naman, dito pumapasok ang TDOM. Ang TDOM ay isang integrated air defense network na kayang mag-track, mag-prioritize at umatake sa maraming banta ng sabay-sabay gamit ang artificial intelligence. Sa teorya, ang kombinasyon ng mga sensor na agad nakakakita ng banta, AI na mas mabilis magproseso kaysa sa tao, at mga sistemang otomatikong tumatama sa target sa loob lang ng ilang segundo ay nagiging isang makabuluhang pamumuhunan para sa kaligtasan ng Taiwan. Higit pa rito, ang pagpapatibay sa TDOM ay hindi lamang nagpapahusay sa kakayahan sumalag ng Taiwan. Pinapatas din ito ang panganib para sa China. Layunin nitong gawing mas mahirap at mas mahal ang anumang pag-atake upang pigilan ang Beijing na simulan pa man ang isang pakikipagsapalarang militar. Ito ang deterrence sa pamamagitan ng ipinapakitang kakayahan. Bagamat bumubuo ang Taiwan ngayon ng sarili nitong mga sandata, nananatiling gulugod ng kanilang konbensyonal na depensa ang mga kagamitan mula sa Estados Unidos. Nangunguna dito ang F-16V, mga Block 70 fighter jets, ang pinakamalaking modernisasyon sa kasaysayan ng hukbong hipapawid ng Taiwan. Hindi tulad ng lumang bersyon, ang F-16V ngayon ay may AESA radar, ang APG-83 na kayang subaybayan ng maraming target ng sabay-sabay habang nananatiling mahirap mahanap ng kalaban. Tatanggap ang Taiwan ng 66 bagong F-16V na inaasahang makukumpleto ang delivery pagsapit ng 2026. Bukod dito, may 141 mas lumang F-16AB ang ipina-upgrade sa parehong antas na bubuo ng isang 270 aircraft fighter force. Ang APG-83 radar ay nagbibigay ng kakayahang halos kalebel ng 5th generation fighters, ngunit sa presyong pang 4th generation, at may mas maikling panahon na pagsasanay. Sa limitadong himpapawid ng Taiwan, maaaring magsagawa ang mga F-16V ng hit and run attacks gamit ang long-range missiles, bagong armas sa mga pinatibay na shelter. Sila ang inaasahang magiging pangunahing opensibong lakas ng Taiwan ngayon. Samantala sa depensibong papel, mahalaga ang mga attack helicopter, particular ang AH-64E Apache. May dala itong Hellfire missiles at chain gun, at may mga long bow radar na kayang tukuyin at uriin ang mga target kahit lampas sa makikita ng mata. Na isang kritikal na bentahe sa madalas na maalinsangan at maulap na panahon ng Taiwan. Dahil hindi kayang takpan ng Taiwan ang dami ng puwersa ng China, ang mga helicopter na ito ay umaasa sa terrain, nagtatago sa mga lambak at urban na lugar, lilitaw sandali upang umatake at muling maglalaho. Upang pigilan ng China na umatake mula sa malalayong distansya, umaasa rin ang Taiwan sa 9 na patrol missile batteries na isang estrahikong inilagay upang ipagtanggol ang mga pangunahing lungsod at pasilidad ng mga militar. Ang PAC-3 variant ay gumagamit ng hit-to-kill technology. Direktang binabangga ang paparating na missile sa halip na pasabugin ito sa malapit. Ang paraang ito ay partikular na epektibo laban sa ballistic missile warhead na maaaring makaligtas sa karaniwang pagsabog. Ang buong PAC-3 program ay tinatayang nagkakahalaga ng halos $10 billion at inaasahang makukumpleto pagsapit ng 2027 na may daang-daang missile na tauhang inihahatid ng Estados Unidos. Suportado ito ng NASAMS o National Advanced Surface to Air Missile System ng Taiwan, isang sistemang pinagsasama ang makabagong radar at high-precision missiles laban sa mga eroplano, cruise missiles at maging sa maliliit na target tulad ng drones, na inaasang magiging mahalagang bahagi ng anumang digmaan sa hinaharap. Dahil sa maliit na sukat ng Taiwan na may lawak lamang na 13,976 square miles,
ay ilang NASAMS batteries lamang ang kailangan upang bumuo ng mga proteksyon na bubble sa paligid ng pinakamalalaking sentro ng populasyon. At sa kontekstong ito, malinaw ang estratehiya ng Taiwan ngayon, hindi para manalo sa isang digmaan ng dami, kundi para pigilan itong magsimula. Noong October 2024, inaprubahan ang pagbebenta ng NASAMS sa Taiwan at inaasahang darating ang unang battery sa 2025. Ngunit hindi lamang depensibong sandata ang binubuo ng Taiwan ngayon. Isa pang mahalagang sistema ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Isang sandatang nagbibigay ng eksaktong deep strike capability na may kakayahang umatras kaagad matapos umatake. Ang bawat truck-mounted launcher ay kayang maglungsad ng 6 na guide rockets na may saklaw na lampas sa 50 milya at agad nalilipat ng posisyon bago pa man makaganti ang Chinese counter battery fire. Kapag nilagyan ng ATACMS o Tactical Ballistic Missiles, umaabot ang saklaw nito ng halos sa 200 milya, sapat upang tumawid sa Taiwan Strait at tumama sa mga staging area sa mainland China. Bukod dito, patuloy din kumukuha ang Taiwan ngayon ng daang-daang Harpoon anti-ship missiles, parehong air launch at ground launch na may saklaw na humigit kumulang sa 100 milya. At mayroon ding mahigit sa 400 Javelin na man-portable anti-tank weapons at 1,400 TOW missiles, mga sandatang subok na sa larangan ng digmaan. Sa himpapawid naman, naroon ang Stinger Soldier-fired anti-aircraft missiles, kayang pabagsakin ng mga helikopter sa isang putok lamang, na pumipilit sa China na umasa sa mid at long range na estratehiya. Sinusuportahan ito ng P-3C patrol aircraft na nagbibigay ng malayuang surveillance sa paligid ng Taiwan at may kakayahang matukoy ang submarine fleet ng China na tinatayang may humigit kumulang sa 50 sasakyan ng dagat. Dagdag pa rito ang mga Oliver Hazard Ferry class brigades na inilipat mula sa surplus ng US Navy, ngunit na-upgrade gamit ang modernong sensor at armas. Ngunit mahalaga ring tandaan, hindi lang ito kwento ng hardware. Ang tunay na revolusyon sa pag-iisip ng Taiwan ay nagmumula sa asymmetric warfare, isang simpleng konsepto ngunit napakalalim ng implikasyon. Takpan ang buong teritoryo ng libu-libong mura ngunit nakamamatay na sandata upang gawing napakamahal ang bawat metrong masasakop ng kalaban. Bakit ito ang piniling landas? Dahil alam ng Taiwan na hindi nito kayang tapatan ang China sa dami, hindi sa armas, hindi sa barko at hindi sa tauhan. Sa halip, pinapahalaga nito ang kalidad kaysa sa dami. Kahit pa mas gusto ng kulturang militar at ng publiko ang malalaking barko at makabagong fighter jet. Kung ilalarawan natin ang kapasidad ng dalawang bansa, ang People's Liberation Army ng China ay may mahigit 2 milyong aktibong tauhan, habang ang Taiwan ay humigit kumulang sa 215,000 lamang. Ang PLA Navy ay may 750 barko. Ang Taiwan ay mas mababa sa 100 at walang aircraft carrier. Sa himpapawid, may mahigit sa 3,300 combat aircraft ang China, samantalang ang Taiwan ay may humigit kumulang sa 760 lamang. Sa isang symmetrical na digmaan, mabilis na matatalo ang Taiwan, kaya bumaling ito sa mga aral mula sa Ukraine at sa mga alitan sa gitnang silangan. Nakita ng mga military observer kung paanong ang murang Iranian drones ay nakapagpahirap sa mga bilyong dolyar na air defense system. Nasaksihan nila kung paano winasak ng mga portable missile ng mga sundalong Ukrainian ang mabibigat na tangke ng Russia. At napatunayan kung paanong ang mobile at distributed defense ay kayang hadlangan at minsan ay itaboy ang mas malalakas na puwersa.